Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ito taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. 85% ng aking mga viewers ay mula sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong tanan. Maayong buntag sa inyong tanan. Guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa, pero paalala lang po, hindi po ako doktor, ngunit maaari ko pong ibahagi sa inyong lahat ang ilang impormasyon na ayon lamang sa aking pagsaliksik. So, hindi po ako nagbibigay ng payo, diagnosis o panggagamot. Maraming salamat po. So, simulan na natin guys ang ating topic para madaling matapos. Ang isa kong customer ay nagtanong po siya na pabalik-balik na lang po ito, pero natural, iba-iba naman yung taong nagtatanong. So, ginawan ko na, may 3 video na ito, pero ginawan ko uli para naman doon sa hindi pa nakakita doon sa mga nailabas ko ng mga video, ano? So, narito po ang kanyang tanong. Madam, nagagamot pa ba ang sakit na erectile dysfunction o hindi na mapanatili ang sapat na ereksyon ng ari? So, yan po yung kanyang tanong at wag na po nating banggitin kung sino po yung ating subscriber. So, ang sagot po, ayon sa aking medical encyclopedia, no? Encyclopedia, Japanese encyclopedia. Maaring gumaling ang erectile dysfunction o mabawasan sa pamamagitan ng mga tamang hakbang o pangkalusugan at panggamot. Ano ba yung ibig sabihin nyo? Kapag sinabi natin sa paraan ng pangkalusugan, yun na yun, ang ibig sabihin noon, yung mga, halimbawa, naninigarilyo po tayo ng sobra, umiinom po tayo ng sobra, gumagamit po tayo ng mga hindi kaakit-akit na mga gamot, no? So, kailangan po natin yang iwanan o bawasan. At lalo na doon sa mga tawag dito, yung medyo may mabigat na timbang, no? O mahilig sa mga matatabang pagkain. Kasi isa po 'yan na may epekto po 'yan sa ari ng isang lalaki ayon dito sa aking encyclopedia. Hindi po lahat ng mga erectile dysfunction ay dahil lang po sa mga karamdaman tulad ng may sakit sa puso, merong diabetes, hindi po. Meron din pong mga nangyayari dahil sa lifestyle na tinatawag na yun na nga, hindi natutulog ng mabuti, stressful, o ano pa yung mga nararamdaman ng isang lalaki, nakakaapekto minsan doon sa ibaba dahil yun na nga, hindi maganda ang daloy ng dugo. Parati ko pong sinasabi ito. Uulitin ko naman, kailangan ang ari kapag tumigas ay sakto po siya sa daloy na maganda ang daloy ng dugo, kaya napapanatili ang tigas ng isang lalaki. Kaya isa po yung barometer na kapag ang titi ng isang lalaki o ari ng lalaki ay malusog na walang problema, pati po ang kanyang pangkalusugan, ang kanyang daloy ng dugo ay maganda. Yan po ang isang barometer na tinatawag na pwede ninyong pag-anuhan. Kapag ang inyong ari ay bigla na lamang na kahit wala kayong sakit na diabetes o may sakit kayo na kung ano, mga hypertension o high blood, kung wala man yan, pwede po yang magamot. Tanggalin lang natin yung mga bagay na yun ang mga sanhi. Tulad ng grabe manigarilyo, grabe uminom ng alak, at saka yun na nga sinasabi ko, at saka lalo na pag walang exercise, at saka parating stress o walang tulog, yan po yung unang-una. Lalo na yung walang tulog talaga guys. Talagang yan, dahil yung mister ko, nangyari yan sa kanya na walang tulog 3 days dahil ang mga hapon grabe sa pagtrabaho. Talagang ganyan talaga yung sa kanya. Dahil naranasan ko. No, pero ayun na nga, dahil trabaho naman yon, pinagbigyan ko na lang. So, hayan po yung tinatawag na pangkalusugan, ibig sabihin yung lifestyle, no? Lifestyle natin ay medyo baguhin natin. At ang pangalawa naman, yung panggagamot, ito naman ay sa doktor ang sasabihin ko, no?
ang paggagamot mula sa doktor ay pagsusuri ng isang doktor ay maaring magbigay daan sa pagtukoy ng sanhi nito at mabigyan ng tamang hakbang ng medical na gamutan ang tinatawag. Dahil ito ang pangunahing payo ay kumonsulta sa isang professional na doktor o urologist. Alam niyo ba guys, yung urologist ay yung doktor doon sa daanan ng ihi. Doon po kayo pumunta. Kung meron po tayong nararamdaman na hindi po siya gagaling doon sa sinabi kong natural na paraan na yung pagbawas sa inyong mga pananagarilyo o sa inyong lifestyle, baguhin. Kapag wala pong doon, walang magandang epekto, no? Magpakonsulta po tayo. Ang isang payo po ay magpakonsulta po sa isang professional na doktor. Huwag po tayong mahiya dahil kapag pinabayaan natin yung tinatawag na erectile dysfunction na hindi mapapansin, hindi lang po doon magkakaroon ng kundi marami na pong mga epekto na mangyayari dahil natural. Magkaroon ka na ng stress sa relasyon, sa sexual na hindi na tumatayo, no? Natural, may stress po tayo. Kaya wag po tayong mahiyang dumulog sa isang professional na doktor, urologist, dahil upang malaman ang tamang paggamot para sa iyong kalusugan. Kasi guys, kapag meron tayong naramdaman na mga, halimbawa may sakit ka ng diabetes, hindi po basta-basta iinom na lang tayo ng mga pampatigas na mga Viagra dyan na binibili natin na mga herbal nasa mga tabi-tabi. Tapos meron tayong sakit sa puso, diabetes, karamihan naman sa atin sa Pilipinas, no, maraming, kahit dito sa Japan, hindi lang sa atin. So, kapag meron tayong sakit niyan, hindi po tayo mag-self-medication, no? Hindi tayo magsarili na manggamot sa ating kasi merong tendency na may side effect, hindi lang doon sa ari, pati doon sa ibang organs ng ating katawan. Yun po ang ibig sabihin doon ayon sa aking pagsaliksik. Kaya kailangan po na humingi po tayo ng kumonsulta po sa isang professional talaga para naman makita at upang malaman kasi titingnan po nila yan kung ano po yung dahilan. I-check. Yun nga lang natural dahil pupunta tayo sa doktor, gagasto po tayo. Pero kung talagang namumroblema na po kayo sa inyong ari na hindi na talaga mapapanatili na nagtataka kayo, wala naman kayong sakit. So yun sinabi ko kanina na gawin nyo muna yung tinatawag na natural na paraan na iwasan ninyo yung paninigarilyo, iwasan ninyo yung pag-inom ng marami o mga paggamit ng mga bawal na gamot o stress ninyo. Kapag hindi pa rin siya gumaling o hindi man siya kaunti yung gumagaling, mas minabuti na kumonsulta po tayo sa isang professional para po malaman natin kung ano po talaga ang kadahilanan. At saka guys, huwag po kayong mag-alala dahil kapag humingi po kayo ng pangpatigas, bibigyan po kayo ng reseta. Meron po ngayon kagaya yung Viagra. Oo. Yan po, marami po yan sila niyan at irireseta sa inyo kung ano ka dami o kaano ang miligram ang ibibigay sa inyo. Huwag po kayong mag-self na bibili na lang ng Viagra kung saan-saan yan nabibili dahil baka mga peke pa yan. Mas maganda yung ipareseta ninyo sa doktor at para safe naman siya. At nakakatulong po yan sa tinatawag na ED, erectile dysfunction, yung gamot na yan. No? Dahil dito sa Japan, dahil rin yan dito, boom din yung Viagra dito. Yun nga lang, hindi pwedeng gumamit yung mga may sakit sa puso. So, depende na lang yung sa sakit ninyo, no? So, ang mga doktor na po ang nakakaalam. So, ayan po. Sana napanood mo ang videong ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Huwag ka pong mag-alala dahil kapag nasa tamang panggagamot, no? Siguro mabawasan o gagaling po siya. Kaya pinaka-the best para sa akin, no? Ay magpakonsulta po tayo sa isang doktor dahil para safe po ang lahat.